nandyan ito po ay abot na daw mo na. At ano ang gagawin mo kapag finally binuksan na ng Lord ang pintuan? Ano ang gagawin mo kapag ang pangako ng Diyos ay nasa harapan mo na? Alam niyo, meron po akong observa bilang isang pong pastor. Marami pong mga Kristiyano ang marunong maghintay, pero hindi lahat ay marunong tumakba. Nandiyan na yung blessing pero pinag-pray mo ng matagal, pero pag nandiyan parang kinakabahan ka na, natakot ka na, sunggaban yung opportunity na binigay ng Panginoon. Marami ang nananalangin para sa breakthrough, pero kapag dumating na ang pagkakataon, natatakot silang kumilos. Nananalangin tayo ng Lord, gamitin mo naman ako, pero kapag may pagkakataon ng maglingkod, bigla tayong nag-aalinlangan. We pray na pagpalain ni Lord yung ating pong career, pero kapag may bagong responsibility ay natatakot tayo at ayaw nating tanggapin. Nagpipray tayo na, Lord, palawakin mo naman yung territory ko. Pero kapag kailangan ng umalis ng comfort zone ay gusto pa rin natin manatili doon sa mga bagay na pagpilian sa atin. Alam mo, minsan ang pinakamalaking hadlang sa ating pong breakthrough ay hindi ang ating kaaway, kundi ang ating pong pag-aatubili. Now, meron pong isang konsepto sa psychology, ang tawag po ay loss aversion. Pagsabi nga po, loss aversion. Okay? Yung ibig sabihin nito ay natatakot ang tao sa posibilidad na mawalan kaysa sa posibilidad ng tagumpay. Kaya kahit alam natin na may mas magandang opportunity o mas magandang bagay na naghihintay, ay madalas na rin pinipili natin yung pamilyar kaysa doon sa panibago. Bakit? Dahil ang familiarity o certainty ay nagbibigay po ng pakiramdam ng safer tayo doon. It is safer than faith. Pero ang problema, alam niyo po ba, that God rarely grows us inside our comfort zone. So, hindi doon nangyayari ang paglago kung saan tayo pamilyar at safe. Most of the miracles that happen on the other side are on the other side of obedience. At ganyan po makikita natin dito sa Joshua chapter 3. Pagkatapos po ng 4 na taon ng kanilang pong pag-ikot doon sa wilderness, namatay na po yung unang generation na lumabas po sa Egypt. Si Moses ay wala na at ngayon si Joshua na ang bagong leader ng Israel. Now imagine niyo po yung pressure na hinaharap po ni Joshua. Hindi lang niya sinusundan ang basta-basta leader. Ang sinusundan niya ay si Moses. Isa sa pinakadakilang leader na nakilala po ng Israel. Now, kung ikaw si Joshua, siguro may isip mo ang katotohanan na iyong tatahakin. At makikita mo na, tatanungin mo yung iyong sarili, kaya ko ba talaga ito? At ang buong Israel naman ay nandun sa gilid ng Jordan River. Sila ay nakatayo doon at si Joshua ang siyang binigyan ng responsibility para pangunahan ang bayan. Sa kapila ay nandun po ang promised land. Ito po ay ang lupang pangako. Ito yung pinangako ng Diyos kay Abraham ng halos 600 taon na ang nakalipas. Sila ay malapit na, kitang-kita na nila, pero merong malaking problema. Meron pong malaking ilog doon sa kanila pong harapan na namamagitan sa kanila at doon sa lupang pangako. At hindi po ordinaryo yung estado ng ilog na yon. Sabi po sa Joshua chapter 3 verse 15, ang ilog na ito ay pinangalan ng Jordan, ay umaapaw dahil panahon po ng anihan. Ibig sabihin, namamaga daw yung ilog. Ibig sabihin, it was on flood stage. Kapag dry season, kayang-kaya ito tawirin. Pero ang panahon na yun, ito po ay harvest season. At ang Jordan ay umaabot ng mahigit sa 1 kilometro ang lapad sa ilang bahagi dahil sa pamamaga nito o sa overflow na tinatawag. Malakas po ang agos, maputik, delikado, at kung titignan natin, humanly speaking, ito po ay imposible. Pero alam niyo po ba, di ba ganyan din na madalas na kumikilos ang Diyos? God is expert in moving in the impossible. Amen?
Diba? Anong pong verse natin dyan? With men, this is impossible, but with God, all things are possible. So, kapag malapit ka na sa pangako, ay meron pong malaking obstacle na mas malaki kaysa lahat ng dinaanan mo. Yan po ang hinaharap ng Israel. Kaya habang binabasa natin ng Joshua chapter 3, hindi lamang po ito kwento ng pagtawid sa ilog. Ito po ay kwento ng pagtawid mula sa state ng preparation patungo dun sa pagtanggap ng pangako ng Diyos mula sa wilderness papunta po sa inheritance. At dito natin maunawaan kung bakit ganito ang title ng ating pong mensahe ngayong hapon ito. Hindi po sinabi ng Diyos na look at the river. Hindi po sinabi ng Diyos na pray beside the river. Hindi po sinabi ng Diyos na wait near the river. Ang panawagan ng Diyos sa Israel at sa bawat isa sa atin ay step into the river. Pwede po ba natin sabihin yan? Step into the river. Okay? Sa Tagalog, humakbang ka na dun sa ilog. Okay? So, bakit po natin kailangan gawin ito? Because God's promises are experienced by people who choose obedient faith before they see visible miracles. Kinakailangan po natin ito dahil ang mauna po ay magpakita tayo ng pananampalataya bago natin makita ang himala at ang dakilang pagkilos ng ating pong Diyos. So tingnan po natin ang ilang bagay, ilang mga katotohanan tungkol dito as we step into the river and why we should step into the river. So, una po, God prepares the heart before He moves the feet. Okay? God prepares the heart before He moves the feet. So, basahin po natin ang Joshua chapter 5. Sabi po dito, and Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Then Joshua spoke to the priests, saying, take up the ark of the covenant and cross over before the people. So, pansinin nyo, bago po sinabi ni Joshua ang tungkol sa miracle, una niyang sinabi ang tungkol sa consecration. Bago nagkaroon ng breakthrough, meron pong preparation. Bago po matanggap yung pangako, meron pong surrender. Hindi po sinabi ni Joshua na maghanda kayo ng mga sandata dahil susugod tayo. Hindi niya sinabi maghanda kayo ng mga bangka para makatawid tayo. Hindi niya sinabi humanap kayo ng pinakamababaw na bahagi ng ilog. Ang unang sinabi niya ay consecrate. Pakisabi nga po, consecrate. Okay. Napakaganda po nitong word na consecrate. Ito po ay isang Hebrew word, mula po sa isang Hebrew word na nagsasabing to be set apart for God's holy purpose. So, hindi lamang po ito tungkol sa pagligo o paglilinis ng ating pong katawan. Hindi rin ito tungkol sa tinatawag nilang ceremonial washing yung ginagawa nila para bago sila maglingkod sa Panginoon. Ito po ay panawagan para ihanda ang ating pong puso. Ito po ay panawagan para mag-repent. Ito po ay panawagan para magkaroon tayo ng renewed devotion sa Diyos. So parang sinasabi po ni Joshua sa kanila, diba, consecrate. Parang ganitong mensahe ni Joshua. Kung nais niyong makita ang gagawin ng Diyos bukas, siguraduhin niyo na handa ang inyong puso ngayon. Kung nais mong makita na kumilos ang Diyos sa iyong buhay, i-dedicate mo ang sarili mo sa Panginoon, italaga mo ang sarili mo sa Panginoon. Bakit? Because God is more concerned in preparing people than performing miracles. Yung mga himala ay secondary lang yun. Dahil na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na imposible. Pero bakit pa niya ginagawa yun? Dahil ang gusto ng Diyos, ang nais ng Diyos, ay ang puso mo ay talagang italaga mo sa Kanya. Amen? So, tanungin mo yung sarili mo. Kay Lord ba talaga? Kanino ko ba binigay ang aking puso? Kanino ko ba talaga dinededicate ang aking puso? That's why preparation matters. Kung mapapansin niyo ang buong Biblia, ganito po lagi ang pattern. Si Noah, hinanda ng Diyos at bago yung flood, at
God told him to make the ark. Hinanda niya, pinaganda ng Diyos si Noah nung panahon na yun na binubuo niya yung ark. At bago dumating yung ulan, si David ay hinubog ng Diyos bilang isang pastol bago siya naging isang hari. Si Elisha, naglingkod kay Elisha before becoming a prophet. Ang mga disciples, they were studying the words of Jesus and they walked with Jesus for 3 years bago sila pinuspos ng banal na spirito. At alam niyo ba, kahit din si Jesus, hinanda ng Diyos ng 30 years bago siya nag-ministeryo dito sa mundo. So makikita natin na mahalaga yung preparation. Tanungin mo yung katabi mo, naghanda ka ba? Okay? Mukha naman kayo naghanda, di ba? Pumili kayo ng pinakamainam na kasuotan, mukha naman tayong naligo, di ba? Hinanda natin yung ating buong puso. Alam niyo, tama po yan. Because God values preparation. Pinapahalagan po ng Diyos ang paghahanda. Lalo na kung paghahanda natin ito para sa Kanya. Because there are times that God may bless us, pero kung hindi tayo handang tanggapin yung blessing, ay maglilid ito sa ating pong kapahamakan. Tama? Bibigyan ka ng sino dito gusto niyo bigyan kayo ng 1 milyon ni Lord. Ano po kaya ang gagawin niyo kapag binigyan kayo ng 1 milyon ni Lord ngayon? Paglabas mo dyan, may kumamay sa'yo. At binigyan ka ng 1 milyon. Diba? Ano kaya gagawin natin doon? Kapag hindi tayo handa, ay maaaring itong magdulot ng kapahamakan sa atin. How many of you believe that God wants to bless you? And know that God wants to bless you? Pero mahalaga po yung time ng preparation para sa atin, para tanggapin natin at magamit natin ng maayos yung mga blessing ng Lord. Na napansin po ng sa mga pag-aaral, na ang isang healthy community ay hindi lang nabubuo sa isang inspiring event. It is built through shared values, shared identity, and shared commitment. Naunawaan po ito ni Joshua. Bago sila tumuwid bilang isang bayan, kinailangan muna nilang magkaroon ng iisang puso. At hindi lamang po si Joshua nakaunawa nito, ito ay gabay sa kanya ng Panginoon. So yung consecration ay napakahalaga, yung preparation na yun ng kanilang puso ay napakahalaga. Because it united them spiritually before they move physically. Bakit? Dahil marami pa sila kaharapin beyond the river. And so, they had to be one para lahat po sila ay makatawid doon sa kabila ng ilog at wala pong malulunod. Wala pong maiiwan. So, ano po ang sinasabi sa atin dito ng Biblia? Okay? Unity begins in holiness. Kaya sabi ng Apostle Pablo, we have one baptism, one Lord, one Savior. Okay? Ang unity, ang pagkakaisa po natin ay nagsisimula sa pagiging dedicated natin lahat sa Panginoon. Kahit sa mag-asawa, kailangan po na sila ay maging consecrated muna sa Panginoon. Yung lalaki ay nagmamahal sa Panginoon at yung babae ay nagmamahal sa Panginoon. Asawa sila ay nagmamahal sa Panginoon, lalo silang napapalapit sa isa't isa. At lalo silang nagiging isa dahil iisa lang yung kanilang sinusunod na panagpunan. So sabihin niyo po, unity begins in holiness. Hallelujah. So hindi lang sapat na sabay silang lumalakad. Kailangan sabay din ang tibok ng puso nila sa Panginoon. May isa pong hardinero na nagtatanim ng isang ulan, ng mga biki. Araw-araw niya itong pinililigan, inaalagaan, pinoprotektahan laban sa mga peste. May isang bata ang lumapit sa kanya isang araw at sabi, bakit ang tagal naman lumaki ng puno? At nung narinig ito ng hardinero, nangiti siya at nagsabi, anak, ang hindi mo nakikita ang pinakamahalagang nangyayari. Habang tahimik ang binhi doon sa ilalim ng lupa,
lumalalim ang ugat nito. Nandoon nangyayari ang mahalagang bahagi ng kanyang pagtubo dahil habang lumalalim ang ugat, lalong tumatatag ang halaman. Kaya pagdating ng pag-usbong nito, dumaan man ang malakas na bagyo o malakas na hangin at ang init ng araw, ito'y mananatili dahil malalim ang ugat nito. Na maraming beses natin gusto makita agad yung bunga. Pero ang Diyos ay abala muna sa pagpapalalim mo ng ating mga ugat. Dahil ang mga puno na nagdadala ng maraming mga bunga ay dapat unang magkaroon ng mas malalim na ugat. Amen? Hallelujah. Kaya baka may ilan dito naghihintay po ng promotion. Ang tanong ni Lord ay hindi lang, handa ka na ba sa posisyon? Ang tanong niya ay, handa na ba ang puso mo? Handa ka na ba para doon sa mga bagay na responsibilities na katambal ng promotion na yan? Baka nananalangin ka para magkaroon ka ng life partner. Pero ginagawa ng Lord sa iyo ngayon ay hinuhubog ka muna para sa maging tama para sa iyong asawa. Amen? Huwag na kayo magtaas kung naghahanap kayo ng life partner. Okay? Ang mahalaga, ihanda mo yung sarili mo. Siguro mo yung katabi mo, sabi mo, ihanda mo lang yung sarili mo. Okay? O baka naman gusto mo lumawag ang ministry mo, pero baka ginagawa ng Lord sa iyo ay pinapalalim mo na ang prayer life mo. So mga magulang at mga kapatid, never underestimate the quiet work of life in hidden seasons because public miracles are usually preceded by private preparations.